Okay po, thank you so much. Sa akin habang nakaupo po ako kanina dyan, it's so good na you are surrounded with a very, very passionate na mga tao. And habang tinitingnan ko si Super Mario, habang nag-i-intro siya, habang nag-host siya, tawa ko ng tawa kasi siguro kahit dalhin mo to sa barangay, try to visualize nasa barangay, hindi aircon, yung mga tao, yung mga suot, normal na damit. Siguro yung passion niya pag totok, ganun pa rin. And ako nakakakilig kasi yung ganun, and I'm very, very privileged na nandito din po si Pao. Pwedeng palakipan po natin si Pao kasi honestly ko, konti lang po ang nakatrabaho ko na sobrang passionate na tao. Sa buong buhay ko, mabibilang ko lang po sa kamay ko. 10 lang naman ang daliri ko. Mabibilang ko lang ang konting taong yon. At kasama dun si Pao, at kasama dun si Super Mario, even sobrang, siguro ba, within 2 years pa lang ata ko siyang kilala eh. And habang tinitingnan ko yung mga passionate, maliban sa mga kasama ko dito sa council na they are also very passionate pagdating sa pag-network, napakasarap tingnan na we are just living sa mundong to na we have so many talents, we have so many skills, we have so many things na kaya natin i-accomplish, but the problem is sometimes masyado natin nililimitahan sa sarili natin. And sabi ko nga, we started, ang grupo po natin, ang pangalan is AIM1. AIM1 from the word itself na AIM1, ang dami pong naging top 1 na galing po sa AIM1 itself. Every year, consistent po nagkakaroon po tayo ng top 1 na galing mismo sa grupo natin. And sa grupo nyo naman po, sa group ninyo from First Class International. Kasi honestly, ang AIM1 lumaki po ng sobra sa Pilipinas, but we don't dominate the whole country, the whole mundo. Katulad ng Africa, they are coming from other groups na under sa AIM Global itself. And ako, I could visualize ang First Class International na this will be dominated, i-dominate nyo po hindi lang Philippines, kung hindi iba't ibang lupalop ng buong mundo. Kaya po ba yun? Yun po ba yung nakikita nyo mangyayari? And ako, sobra po ako bago ko makalimutan kasi biglang inabutan po ako ng iniinom ko. Habang nauupo kanina, kinikilig-kilig pa ako habang nag-i-intro si Mario. Sabi niya, ay salamat, hindi pa ako. Tapos pagtingin ko ng ako na pala yung magsasalita, alam mo, bigla ka rin kinabahan. Bago ko kalimutan, gusto ko yung sinabi ni Prestanya na turn your pain into purpose and turn your mess into message. And yun yung masasamap ko ng life eh. Ang mundo natin, this is a very, very, very magical na mundo kasi walang reality dito sa mundo natin. Yung lahat ng nandito right now, iba-ibang iniisip nyo habang may nagsasalita dito. Nakikita kong iba busy sa cellphone nila. Siguro katext nila kung sino yung katext nila na mamaya na, uuwi na ako, magkikita tayo. Nakikita ko naman yung iba dyan na habang busy kumain, habang may nagsasalita, kain lang siya ng kain. Nakikita ko rin yung iba dyan na lilisip yung mata na ako naman yung susunod na magiging top earner. Nakikita ko rin yung ibang mga event organizer dito na dito sa hotel, nag-aantay anong oras kayo matatapos para makauwi kami. Di ba? Magkakaiba eh. Even we are on the same venue, we are on the same event, pero iba-iba yung nakikita nyo sa nangyayari sa event na to. And that will be your decision. Kasi nung ako nagsimula, katulad nyo, nakaupo din dyan. Habang nagsasalita yung mga taong kumikita, isa lang sinabi ko sa sarili ko. Darating ang time habang tinitingnan ko yung katabi ko, tinitingnan ko yung mga attendees, kasi yung katabi ko hindi naman ako kilala eh. Habang lumalamon ako ng lumalamon pagkain, pero ang nasa loob ko, darating ang time makikilala yung pangalan ko. Darating ang time aakyat din ako dyan. Darating ang time magiging proud. And ako, I'm so proud kay Sandro kasi I'm sure nandito yung mom niya na iba yung pakaramdam na yung anak mo nagpapa-event ng ganito. Lalo pa sa isang klaseng Sandro Carlos. Sino mag-aakala na ako na-imagine ko kung gaano yan kakulit. Malamang kung magkaklase kami niyan sa school, nagsusuntukan kaming dalawa niyan eh. Pero imagine mo yung ganito. Kaya you can never tell eh. Your past, it's not important. Kung sino ka, kung anong pinagdaanan mo, kung ano man ang failures mo sa life, kung gaano ka man karaming beses na dumapa, it's not important.
Ang importante ay yung magiging decision mo sa present mo kasi yun ang magdidictate palagi ng future mo. Kaya para sa akin, sabi nga kanina ni Prestanya, nag-visualize niya lang ano ang pakiramdam na maraming top earner na mga babae. And currently right now, sa top 20 po ng FCI, 12 po ang top earner na babae at 8 lang po ang lalaki. Ibig sabihin, kung ano man po ang reason nyo, it doesn't really matter. Kung desidido po kayo magbago buhay nyo, kayang-kaya nyo yung baguhin. And para sa akin, you could always surpass kung ano man po ang achievement namin right now. Kasi may nakitaan na kayong kokopyahin, may nakikitaan na po kayong hihigitan. Kaya para sa akin, para po yung sa aeroplano, ako na-excite po ako. Kasi sa aeroplano, ang pinakamataas po, simulan natin sa pinakamababa, ang pinakamababa po is economy. Ang susunod po is economy is business class. Ano kaya ang susunod sa business class? First class. Tulungan niyo akong sabihin, ano ang susunod sa business class? First class. Yan ba ang energy ng first class? Pwede po bang ulitin ko last na lang? Ano ang susunod sa business class? First class! Alam nyo, nasa almost 25% lang ang nagsasalita. Hindi ko alam kung saan ang galing yung ibang mga attendees nandito. Ako, lagi kong paniniwala sa life, kung nasimulan mo na rin lang naman, itodo mo na. Yes! Isang beses ka lang naman mabubuhay sa mundong to, bakit hindi nyo pagandahan? Kung pwede kang kumita ng 7 figures, bakit ka mag-maintain or papayag sa 6 figures lang? And ako, I'm very excited for next year because ang dami ko pong magiging load, ang dami ko pong magiging trabaho. Kaya right now, I'm very busy planning ano po yung magiging activities for the whole year. Kasi isa lang po ang first class sa inaasikaso ko. Right now po, nagkaroon po ng division ang Project High na meron na pong mga iba't iba. May FCI, may Triumph, may Royals, sila Don, may Albi, na magkakaroon ng maraming anak. Na tututukan natin yan lahat para mas marami pong matulungan natin, kapwa natin Filipino na magbago ang buhay. Kasi sabi nga kanina ni Doc, yung HOF po natin na bago, napaka-multi-talented po ng Filipino. And ako, naniniwala po ako na mas marami pa po Pilipino na kasi lagi itong nadidebate sa vlog na paano na lang pagturo kayo ng turo na paano magnegosyo, turo kayo ng turo paano yumaman, paano na lang pag lahat na lang mayaman, sino pa ang magtatrabaho. And ako, nag-visualize ko, napakasarap naman siguro, gigising kang isang araw kung ang katulong mo sa bahay mo, foreigner naman. Yeah. Di ba imagine pagising mo, may Amerikana kang katulong, may Russian kang katulong, di ba? Ang tanong sa'yo, sir, biglang nagtagalog, di ba? Yeah, sir, what do you want in your breakfast? Di ba yung mga ganun? Kasi naging katulong nga tayo ng ibang bansa, bakit hindi naman sila pwedeng maging katulong natin? Nagbabago naman ang mundo hindi naman lagi kang nasa baba, di ba? Lahat naman tayo may pinagdaanan, kahit gaano pa kahaba yung iyak mo, titigil ka pa rin Kahit gaano karami yung malas mo, suswertehin ka pa rin. Kahit ano pa pinagdadaanan mo sa buhay mo, isa lang sigurado ko, temporary lang yan. Kaya para sa akin, sana panindigan niyo po yung pangalan na First Class International. Na gusto ko kung magkakaroon man po ng mas maraming top earners, mas maraming magiging successful, kaninong grupo manggagaling? First Class Intern! Ayun, ang gaganda talaga ng energy nyo. Gutom na ba ulit kayo? O talagang ganito lang po kayo kasi first class kayo? Di ba pag first class, medyo mga mga tahimik, hindi masyadong maiingay. Di ba ganon? Yes. Pwede po ba isang beses man lang sa gabing ito, maging maingat, maging energetic naman kayo? Hindi naman siguro tayo mapapagalitan. Nasa event naman tayong ganito. Di ba? Kung nasanay siguro kayo sa kondo na tahimik lang, baka magalit yung katabi nyo, wala naman tayo sa kondo ngayon. Okay lang po ba na maging maingay? Yes! Ako siguro, ang masasabi ko na lang po kasi it's very timely, First Class International. Ang goal po ng company by next year is mag-focus sa international market. Ang pufokusan natin next year will be Taiwan, Singapore, and Hong Kong. Kaya mas maganda sa lahat ng countries na binubuksan, laging meron kayong grupo. Kaya po ba yon? Yes! Isa lang tip ko, sipagan nyo na lang po ng todo. Mas maganda isahang pagod habang buhay na pag-i-enjoy. Kasi ako when I started, I could still remember 2006 of December, sinabihan ako ni Apmay.
Sabi niya, Joseph, mas bagay sa'yo may kotse. Kasi papunta po kaming Baguio that time, si Upline Maylin hindi marunong mag-drive. Sabi ko, Upmay, ako na lang magdadrive. Papunta kaming Baguio, habang nagdadrive kami, naaalala ko pa yung liko-liko na dinadaanan namin paakit ng Baguio. Biglang sabi sa akin ni Upmay, Joseph, sa totoo lang, mas magaling ka pa sa mga ibang may ibang may kotse. Kaya mas maganda dapat next year may kotse ka. Ang sabi ko kay Upmay, nabigla ako nung una, sinabi ko lang, sige po Upmay, ready po ako next year, magkakaroon ako ng kotse. 2007, dun ko na po binago lahat. January 1, 7 a.m. nag-present po ako sa BCO Bicol. First time ko yung ginawa sa buong buhay ko kasi tuwing December 31, lasing po ako kasi New Year, matutulog ako alas 3, alas 4 ng umaga, gigising ako mga alauna, alas 2 ng hapon. At yun po yung first time na gumising ako alas 6 ng umaga kasi pupunta po ako sa office kasi may pay-presentan ako. January 15 of 2007, yun din po ang first time na hindi ko po kasama yung mga kaibigan ko na magse-celebrate ng birthday. Kasi may mga friend po ako na same kami ng birthday, tatlo kami may birthday tuwing January 15. January 15, nasa Lucena po ako, nag-peak present ako. And it's so hard na habang nag-present ka maghapon, hindi alam hindi ko sinabi sa downline ko na birthday ko. Pero alam mo yung pakaramdam na hindi mo sinasabi pero sana malaman nila. Alam niyo po ba yung ganun na pakiramdam na sana batiin man lang ako, sana may regalong cake sa akin na surprise nila ako. Maghapon, nag-aantay ako na may babati, walang bumabati sa akin. Pero present. Alas 8 ng gabi, pagkatapos ng presentation namin, naghiwalay na kami ng downline ko, ako nasa kwarto na, tumawag yung mga kaibigan ko. Sabi nila sa akin, wala ka dito sa bahay namin. Lagi tayong kompleto every year. Bakit mo hindi sinipot yung birthday natin? Isang beses lang naman tayo bumabirthday sa isang taon, bakit wala ka dito? Kumpleto kami lahat, nagsisigawan sila, kumakanta silang happy birthday. At ako, nasa Lucena, maghapon nagpipresent. Anong pakiramdam? Nangingiyak-ngiyak na ako noon, pero sabi ko, ang tagal ko nang umiinom, ang tagal ko nang kasama sila, hindi naman nagbabago buhay ko. Masakit? Oo. Mahirap? Oo. Nakasanayan eh. Pero gusto ko ng pagbabago sa buhay ko. Kaya that time, lahat ng pwede kong ginibap ko para sa pangarap ko. 2007, yun ang first time pong nakapunta ako ng Hong Kong. 2007, yun din po ang first time na nagkaroon po ako ng sasakyan. Fast track. 2009, top 1 na po ako ng InGlobal. 2009, doon na po ako kumikita ng 7 figures a month. Fast track. Nagkaroon po ng mga iba't ibang sasakyan, iba't ibang properties, nakapunta ng iba't ibang bansa. And currently right now, I'm very excited because next year, ang goal po namin ni team, ng partner ko mismo, is every year, meron kaming 1 month na mag-i-stay sa isang country na doon po kami titira. Naranasan ko na pong mamasyal ng 16 countries in a span of 1 year. Pero hindi ko pa nararanasan tumira sa isang country in a span of 1 month na straight. Kaya, bakit ko ito kinakwento sa inyo? Hindi ko po sinasabing gayahin nyo kung ano nangyari sa buhay ko. Pero masarap po gumising na ang pinakalis na pinoproblema nyo is pera. Masarap pong gumising na pag may gusto ang anak nyo, kaya yung ibigay. Sa mga magulang na nandito, ang pinakamasakit, may gusto ang anak mo, hindi mo kayang ibigay kasi wala kang pera. Sa mga kabataan at mas majority naman nandito sa Gen Z na nakikita ko right now, ayaw nyo ba? Ang kapalit lang naman ng pagsisipag, pagtsatsagyan nyo, ang magiging kapalit, pwede kayong pumunta sa lahat ng countries na gusto nyo. Lahat ng bucket list na nakikita nyo, kaya nyong checkan. Kasi ako nakaranas po ako, nakita ko ng mga bucket list sa Facebook. Pag maglalagay sila ng bucket list, laging 70 to 80% ng bucket list nila na experience ko. Nakaranas ako mag Las Vegas, nakaranas ako mag Europe, nakaranas ako mag America, nakaranas ako mag skydive. Halos lahat ng pwedeng maranasan na experience ko. Ano ang kapalit? Magsisipag ka lang. Mag-network kayo or hindi, magsisipag kayo. Mag-network kayo or hindi, magkakaproblema kayo. Mag-network kayo or hindi, magsasalita kayo bukas. Mag-network kayo or hindi, magpo-post kayo ng anything sa Facebook. Ang tanong ko, ayaw niyo pa bang pagkakitaan kung ano ang ginagawa niyo?
Kaya para sa akin, siguro last na gusto kong sabihin na lang po sa inyo lahat, First Class International. Sino sa inyo habang binabanggit nyo yung pangalan ng grupo nyo, na nabivisualize nyo, kayo ang mag-aakyat ng bandila mismo ng FCI, na marami ang magagaling na top earners sa FCI mismo. Habang sinasabi ko kanina yung words na FCI, meron na ba sa inyong medyo kinikilabutan at tumatayo ang balon? Kasi kung meron sa inyo ngayon pa lang, kino-congratulate ko po kayo. Ang pag-asenso, padali ng padali. Kasi because of the technology that we have right now, nag-start po kami, walang social media, kailangan namin bahay-bahay. Kayo ngayon, majority sa inyo galing pang TikTok, na kumita kayo ng malaki. Kaya I could always, nakikita ko, sabi nga kanina, habang iniisip ko po kanina, sabi ko, sino ba si FCI? Ang naisip ko agad, trendsetter. Kaya lang, ang ganda po talaga ng word, tama yung sinabi ni Tanya, is catalyst. Kayo po ang bumuhat ng buong project. Kayo po ang nagsimula ng gala. Pwede bang palakpakan nyo lahat yan? Kasi, bakit ako naging top 1? Isa lang rason ko, nababadoyan ako sa mga top 1 before. Habang tinitingnan ko yung mga top, kasi medyo ano po talaga, kasi meron isang top 1 dati, nagkaroon ng jingle. Ang jingle dito sa Global, sa Global. Sabi ko, ayaw ko naman maging top 1 before, kasi sabi ko, grabe yung responsibilities eh. Nakatingin sa'yo lahat, ikaw limelight. Kaya lang, nung nakita ko yung sabi ko, parang ang baduy naman sa'yo. Ayaw ko, gusto ko yung cool. Gusto pag sinabing top 1, astig tingnan, maayos tingnan, nakaka-inspire. And kami, pag nagbibiroan kami ng council, pag sinabing magagandang grupo, tingin nyo, anong pangalan ang umiibabaw? First class! Ano yon? First class! Siyempre, hindi lang naman magaganda kasi may mga Harold tayo, di ba? Pag sinabing mga gwapo, saan ang gagaling grupo? First class! Oh, sinimulan nyo na gwapo, magaganda na sa FCI. Sana pagdating ng oras, lahat ng may pinakamalaking kinikita sa company natin, manggagaling sa FCI. Again,